Ang panalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Sa bundok ng Olibo, kasama sina Pedro, Tiago at Juan, napuno ng pagkabagabag ang Panginoon. Nagpawis ng dugo habang nakatulog naman ang mga alagad at siya'y nagwika, "Ama, kung maaari, sa akin ang kalis na ito. Gayunpaman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Pagkatapos nito, pinalakas ng isang anghel ang kanyang kalooban. La Trasion, ang pagkakanulo kay Jesus. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at habang nagsasalita ang Panginoon sa kanyang mga apostol, ay dumating si Judas Iscariote, nakasama ang mga kawal ng templo. Lumapit siya sa kanyang maestro upang halikan. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Judas, sa pamamagitan ba ng halik ay ipagkakanulo mo ang anak ng tao? Hindi nanlaban si Jesucristo at nagpaubaya." Jesus cautivo. Jesus cautivo. Sa pagninilay ng pagdakip, ito ang banal na imahe ng Panginoong Hesukristo matapos ang pagdakip at simbolo ng pag-iwan sa kanya ng mga alagad. Hindi siya sumalungat sa takda ng mga kaganapan ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga propeta. Nang magkagayon, iniwan siya ng mga alagad at sila ay tumakas. Jesus ante Anas, dinala ang Panginoon sa mga saserdote at unang dinala kay Anas. Sinasabi ring dito ay binigkas ni Jesucristo ang nakapagsalita lamang ako sa mundo, nagturo lamang ako sa sinagoga at sa templo. Kahit pumunta ang mga Hudyo, wala akong sinabi na palihim. Bakit mo ako tinatanong? Inyong tanungin ang nakinig, sapagkat alam nila ang aking mga sinabi. Jesus ante Caiphas. Nagpatuloy ang paglilitis sa pamumuno ng mataas na saserdoteng Caiphas. Sumagot si Jesucristo, "Tunay nga ang sinasabi mo. Mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng may kapal at darating mula sa mga ulap ng kalangitan." Agad winarak ni Caiphas ang kanyang sariling damit at inakusahan ang Panginoon ng kalapastanganan.
Ang pagtatwa. Makatlong ulit itinatwa ni sa Apostol San Pedro ang Panginoon. Kasunod nito ay ang pagtilawok ng manok bilang katuparan ng naunang hula ni Jesus habang sila ay naghahapunan, kung saan sinabi niyang, bago tumilawok ang tandang ngayong gabi, sasabihin mo ng 3 beses na hindi mo ako kilala. Nang maganap nga iyon, napatakbo ang abang disipulo at lumuha na may puot at pagsisisi. La Escrutinio, ang unang pagharap ni Jesus kay Pilato. Mula kay Caifas, dinala ang Panginoon sa palasyo ng gobernador. Pinapasok siya sa loob at tinanong ni Pilato, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Pero hindi siya sumagot sa mga paratang ng mga namamahalang pari. Nang malaman na mula siya sa Galilea, kaagad pinadala ni Pilato ang Panginoon kay Herodes na nasa Jerusalem. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Kapag kuwan ay iniharap ang Panginoon sa sala ni Herodes, tuwang-tuwa ang hari nang makita si Jesus, sapagkat matagal na niya itong inaasam. Siya'y umaasang makakita ng ilang himalang ginawa niya. Marami siyang itinanong sa Panginoon, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at pinabalik na lamang kay Pilato. Dahil doon, gumagawa ng gulo. Ang pagpili sa pagitan ni Jesus at Barabas. Tuwing araw ng paggunita ay kinakailangang may isang palalayain. Ngunit ang mga tao ay sabay-sabay na sumigaw at sinabi nilang, "Ipapatay mo ang taong ito at palayain sa amin si Barabas." Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, pinalaya ang tulisang Barabas. Si Jesucristo naman ay kanyang ipinahagupit sa mga kawal.